Sa puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan, sino ang tunay na talo sa konsepto na ito? Ito na ba ang klase ng pamamahala at gobyerno na nais natin matamasa? Ilang dekada na rin nang lumipas at hanggang ngayon ay nandito pa rin tayo upang humiling sa mas progresibo at tapat na gobyerno. Ngunit ang tanong ng karamihan, nasa tamang landas ba tayo ng pamamahala? Ang pamahalaan ay hindi lamang binubuo ng mga gusali. Ang tunay na nasa likod nito ay ang mga taong handang maglingkod at bumuo ng maayos na sistema para sa kapakanan ng kanilang nasasakupan. Sundan natin ang balangkas tungo sa mabuting pamamahala. Tayo ay handang magbayad ng bilyong-bilyong buwis. Kaya ang tanong, bakit tayo pumapayag sa pinaka-minimum na serbisyo? Currently, I think they are doing good naman on implementing their ordinances kasi very visible naman yung mga outcomes and yung mga issues naman is na nare-response naman siya immediately. Okay naman. Merong satisfied, merong hindi rin naman satisfied. Okay lang. Maganda. Yes din, kasi as I said earlier na maganda naman yung current situation ng Pasig. And parang if i-compare siya before, mas okay talaga siya. Meron konti. Wala. Marami. When we have these minor issues or even kasi nag-uumpisa sa minor issues and sa mga problems niya sa purok and barangay, we have to, you can see, dapat nakikita natin agad na may solidarity doon sa pag-solve nun agad, na hindi na siya lumalaki, hindi na siya hindi na siya umaabot papuntang sa mga LGU. Transparency, yung mabuting government. Yung maging tapat ka, hindi ka kurako. Ang mabuting pamamahala ay hindi natatapos sa isang hakbang o desisyon. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso, isang walang katapusang pag-unlad na nagsisimula sa transparency, accountability, at malasakit. Kaya't hindi sapat ang pamahalaan lamang. Ang bawat mamamayan ay may tungkulin. Ang mabuting pamamahala ay nagsisimula sa simpleng mga aksyon tulad ng pagbibigay ng suhestyon, ang pagiging aktibong bahagi ng komunidad, at ang pagsunod sa mga alituntunin. Sa bawat boto, tinig at pagkilos, mayroon tayong kakayahan na humubog ng pamahalaang tunay na nagsisilbi para sa kabutihan ng lahat. Ang pagbabago ay hindi lamang nakasalalay sa mga namumuno, kundi sa ating sama-samang responsibilidad bilang mamamayan na pumili ng mga lider na may tunay na malasakit at prinsipyo. Tandaan, ang tunay na lakas ng isang bansa ay nasa pagkakaisa at kamalayan ng kanyang mamamayan. Hindi sa kapangyarihan ng iilang nasa trono, kundi sa sama-samang pagkilos ng bawat isa para sa mas magandang kinabukasan. Ang tunay na pamamahala ay may direksyon. Isang direksyon patungo sa kaunlaran at kabutihan. Ang tanong ngayon, handa ka bang makibahagi sa paglalakbay na ito? Dahil ang mabuting pamamahala ay isang responsibilidad ng lahat.